I'm Jesse, or Mr. Nobody. It doesn't matter who I am. What matters is what I say. So, makikialam at makikisawsaw na lang din naman ako magsasabi na lang ako ng mga mabubuting bagay. Kasi halos ng masasamang pwedeng masabi, pwede na masabi kay Patrick. Pero, Patrick, para sa ito. May mga sasabihin ako, which is napakadami, pero bago yun, panoorin nyo muna to. So yun, ginawa ko yung video na yun, yung clip na yun, because of the power of the love na na-sense ko sa inyong dalawa. Hindi lang naman si Meiko hindi lang naman si Ate Meiko yung nagmahal Kaya nga siya nakatagal sa'yo kasi totoo naman na minahal mo din siya. And ano bang karapatan ko para magsalita about sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon? Because I have faced my own demons as well. Dumaan din ako sa ganyan sitwasyon mo, Patrick. And this isn't about me. This is about the truth. Kasi yun ang trabaho ko, it's to tell the truth. And this is just not about the truth or me being Jesse Paul's witchcraft na may powers, mga hula-hula ko, nakapangyarihan ko na yan. This is about love. Ngayon ako magsasalita ng about sa love na, diba? Marami na rin naman naka-entra sa inyo. Marami na rin naman kung sino-sino taong mumura sa'yo. At talaga namang kamura-mura yung ginawa mo. Pero, sana mapanood mo to, Patrick at Ate Meiko. Kasi itong video na to ay para sa inyong dalawa. Yes, madaling sabihin ng ibang tao na, ikaw naman, nakikialam ka pa. Nagmumove on na nga yung tao Nagmumove on na nga siya. Guys, Ate Meiko, you're not well. Take a break and rest. Kahit hindi ka kumayod sa isang araw, you're Meiko. You can do everything doing nothing. You have the wealth, everything. Just need a rest. I'm not saying na posting social media and expressing how happy you are, moving on. That's not moving on. I can still sense, hindi pa rin mawala talaga yung pagka-Jesse Flores witchcraft ko. I'm sorry. Sense ko talaga yung sakit na nararamdaman mo na hanggang ngayon nandito pa din. Appreciate ko yung mga kaibigan mo na nandiyan sa tabi mo, tumutulong sa'yo na move on ka na. Pero guys, hindi ganun kadali yun. Hindi yun ganun kadali, Meiko.
You need to take a break. Silently. Reinvent yourself. And that's not moving on. Appreciate natin yung mga tao na dyan nakapaligid sa'yo. Appreciate natin yan. Swerte ka. Pero it's just that, diba? Sayang yun eh. Madaling sabihin sa ibang tao na hiwalay na, maghiwalay mo na yan. Patrick, I have done terrible things to my wife noon bago pa ako naging witchcraft. Bago pa ako napunta sa destiny ko na to. Again, this isn't about me. This is about a man speaking to another man na nagkamali. Same situation tayo nun. Asawa ko yung kumakayod, ako nasa bahay lang. Buti nga ikaw, kahit pa paano may effort ka pa kay Meiko. Ako, wala talaga. And sumumpa kayong dalawa na magmamahal na kayo habang buhay. At yun ay hindi lang dahil sa papel. Yun ay kaluluwa, pananalig sa Diyos. Hindi naman tao at ang na-witness lang ng tao sa kasal ninyong dalawa yung gano'ng kabongga at gano'ng ka-expensive, gano'ng ka-crispy crystal yung kasal ninyo. Yung rangya nyo sa buhay, yun lang yun na nakita nila dun. Pero yung pagmamahalan ninyo, ramdam ko. At Diyos ang witness sa pagmamahal ninyo. Kaya nga kayo sumumpa eh. It's not just about the papers. Kung magde-divorce kayo, mag-aanad, sino makukuha ng mas maraming yaman, kung sino, it's not about that. And people need to understand that there's more. Nung nag-yes ka kay Patrick, Ate Meiko, sinabi rin ba ng tao sa'yo yun? Hindi, di ba? Nag-oo ka sa kanya dahil minahal mo siya. At kung ang tanong ay kung mapapatawad mo pa siya, pag sinabi ng tao, no, papatawarin mo ba? Ang decision nun ay nasa iyo. Pero ito ngayon pa lang, sinasabi ko na extra ko lang pagka-Jessie Flores witchcraft ko. Magkakabalikan at magkakayos pa kayo. Nakagulat. Ayun na, yung mga tao magbabash na. Pero kayong mga nanonood sa akin ngayon, dinanas nyo rin yung ganyang heartbreak. Diba? Ang gugustuhin nyo rin, yung kahit sobrang baboy at sobrang sama na nangyari sa samahan ninyo, naayos nyo pa rin. Gaano kabigat ang problema na binigay sa inyo ng Diyos, na hinayaan niya si Satanas na subukin kayo, tulad ng ginawa niya sa mga apostol niya. Nalagpasan ninyo at nalagpasan nila. Kung malalagpasan ng dalawang tong pagsubok na to, sino ba nanalo? Diba? Panalo yun ng lahat. Kasi may mga nagigets ko yung ibang tao na nakaranas ng ganyang heartbreak. Niloko sila ng asawa nila, sila nagpapalamot, tapos niloko pa sila. Ako, hiniwalayan din ako ng asawa ko sa ganyan. Yes, totoo yun. May mga nagawa ko, hindi lang pambabae nagawa ko. I'm selfish and I'm childish, isip bata ako, wala akong plano sa buhay. Karapat dapat akong iwan ng mga panahon na yun. Okay? Karapat dapat akong iwan. At yung mga relasyon na nasira ng mga binanggit ko, naintindihan ko yung tao kasi nakarelate sila sa'yo, Meiko eh. Nakarelate sila sa'yo, pero hindi ibig sabihin yung ending nila, sapitin mo din. At kayong mga tao na nagsapit ng ending na gano'n, dapat nga, doon kayo sa brighter or positive way. Na hindi ko man nakamit yung ganyang good ending, sana sa'yo, Meiko, makamit mo. Yung kahit sobrang sama na nang nangyari sa inyo, sobrang wasak na, pero nagawa nyo ng paraan na maayos, kahit gano'n nakasira, na hindi ko naranasan, ipagdarasal ko sa iyo. Dapat ganun. What we do today is what will define us for another day. Diba? Diba sabi nga na Batman, it's not who I am underneath,
but what I do that defines me. That's it. And newsflash, hanggang ngayon kami pa rin ang asawa ko for 9 years. Siyempre, nagbago ako. Hindi niya ako binago. Nagbago ako para sa kanya. Pinanindigan ko siya. It's not about who is the rich. It's not about sino yung kumakain. It's about the loyalty lang. Pero, wala na tayo doon kasi nasira na yung loyalty, nasira na yung trust, yung break. Dito tayo ngayon sa what we do today. Kung ako, tatanungin ng tao, diba manghuhula ka? Mapapatawad ba ni Meiko si Patrick? Yes, kung sabihin ko sa inyo, na sense ko, magkakabalikan sila at mapapatawad nilang isa't isa despite sa lahat. Anong gagawin nyo? At ako, proud ako dun. Hindi ko sinasabi kay Meiko na patawarin niya agad. Tulad ng akin, same story, pero different characters, different personalities, and different outcomes. Pero bakit sabi mo, ayos pa kayo sa sariling relasyon ko, okay pa ako. Naging okay kami. Sasabi mo, maging okay din sila. Choice nila yun. Magkakabalik at magkakaisang dalawang to dahil sa choice nilang dalawa. Sa pagpapatawad. Paano kung magloko na naman si Patrick? Trust me, hindi nagagawa ng ganun yan. Wala na siyang mahahanap ng babaeng pinatawad na siya ng kalunus-lunusan ng kahit dumildil na ng alupihan sa sobrang sakit. Give a man a chance. Oo, kakampihan mo lalaki ka eh. No guys, bilang faith healer, mas sa babae ako kampi. Mas malaki ang majority ng babaeng tinulungan ko about sa mga relasyon. Hindi ako nangukonsinte. Kung lumapit sa akin si Meiko nung araw na yon, kung kilala lang ako natin Meiko, bibigyan ko ng leksyon yan si Patrick. Talagang may mamamaga sa kanya. I'm not bluffing and I'm not threatening. I'm just saying. Pero this is not about that. This is about the vow, yung love, yung stories nila. Diba? Na grabe yung dalawang, pinagdaan ng dalawang, pero look at them, they make it. Gusto nyo ba maging ganun na lang kayo nung kanta na yon? Habang buhay ninyo maririnig. Na ganun na lang yung alaala na meron kayo. Wag, kasi itong si Meiko at si Patrick, itong dalawang to yung magkakaayos at itong dalawang to yung magmamahalan, hindi lang dahil para sa mga bata, which is dapat kasi may mga anak sila. Pero yung mga bata, hindi ko masyadong inaalala, gawa na kayang-kaya naman ni Meiko lahat yun, kahit wala si Patrick, to be honest. Yun naman totoo di ba? Pero, this is about the vow, the power of marriage. Na despite ng lahat na nangyari, magkakabalikan pa rin silang dalawa dahil mahal nila ang isa't isa. It's not just a paper, guys. Nasabi nga, di ba, love is blind. Hindi yun powerful quotes for no reason. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi sobrang dami ng pwedeng sabihin na masasama. Ako lang yung magbibigay ng advice sa kanila na sana i-consider nila. Ang advice ko kay Patrick galaw-galaw. Huwag kang tumigil sa panunuyo. Bigyan mo ng space muna yung tao. And let her heal. Hayaan mo siyang mag-grow. Hayaan mo siyang mag-reveal. Hayaan mo muna siyang huminga. Hayaan mo muna siyang magpahinga. And then this pain that you cause, hindi niya kailangan, suggestion ko lang, hindi na niya kailangan pang i-rebuild yung sarili niya. Gagawin niya yung dalawa. Both of you will rebuild yourself and then reclaim what is yours. And that is the power of your love and marriage. Yun po. Papatawarin niyo pa yan. Pakialaman nyo na lang yung buhay ninyo.
i-spread natin ang pangunawa at pagmamahal. I-normalize natin ang pagsuporta. Dahil marami sa Pilipino ang nagsuffer ng ganyan. Yung iba ay matuwa na lang para sa happy ending ng iba. At kayo makakamit nyo rin ang happy ending nyo. All you gotta do is believe. Huwag yung tatanggalin sa bawat mangyayari aspect ng buhay ninyo. Huwag nyo nga alisin ang equation ng Panginoon dyan. Kay atheist kayo, kay satanista kayo, kay religious or naniniwala kayo, hindi. Nandyan at nandyan siya. So, yun lang. Yun lang yung gusto ko. Pahinga. Pahinga lang kayo. Kasi gabi-gabi, naririnig ko yung iyak ni Meiko. Kahit maniwala kayo sa hindi, kahit si Patrick umiiyak. Naririnig ko eh. Nakaka-relate ako dyan. Siyempre, pinagdaanan ko rin yan eh. Kaya I'm sharing my wisdom and how I conquered. Hindi ko sinabi kung paano ko conquered. Kailangan nilang matutunan yung dalawa. Na kung meron mang isang tao na kayo si Meiko binalikan pa yung tao yan dahil lang sa faith healer na yan, dahil lang sa may nag-advise sa kanyang ganun. Ako, sa akin na lang kayo magalit. Huwag na sa kanilang dalawa. Hayaan nyo silang maging Hayaan nyo lang ayusin nila yung sarili nila. Huwag na kayong, diba? Desisyon nila yan. At kung hindi man mapatawad ni Meiko, and then decision niya yun. Pero kung mapatawad ni Meiko si Patrick, later on, hindi ko sinasabing ngayon or agad-agad, pero mapatawad niya. Sense ko lang, kinoconsider lang naman niya, nasa sense ko ngayon. Pero if ever nga, wala na kayong pakialam doon. Kasal yung dalawang yan. Ano mangyari, kasal yung dalawang yan. Alright? So, yun lang naman po yung gusto ko i-share sa inyo lahat. Hindi ko na sasabihin kung sino ako. Kilala niyo na kung sino ako. I'm nobody. Thank you sa pakikinig. Guys, pag-isipin nyo. Think it through. Bye.